Dito ko ito sa mga pagampo, Lord, among gisalig ito yung kanimo pininabuhaton. Among gila, mawag ni mahimo Diyos kung wala ka. Among ipulutan, Lord, ang iyong Holy Spirit nga magapataliwala ka namo ug mo ilunay nga magapamuhas sa among kagsatag sa ginabuhi nga magahatag ka namo og katapos ug kagahom nga masabtan sa yanog sa klaro ang imong pulong namo nga pagpamation ni adlaw. So tingin ng Jesus kay kami minimati kanimo din tanan Lord among gisalig itugyan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa mga kausa pa maayong buntag natong tanan. Hindi po imong tapat, maayong buntag. Yung tapat, nalipay ko nga nakatakaroon, maminaw sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Pagkaroon buntaga atong isgutan pulong sa Ginoo diri sa Ephesians chapter 3. Di na part diha amingon si Apostle Paul diri sa King James translation is now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So na ay keyword diha, a word nga able. Ano na yung tapat? Able. Ano man ang able? Mayroon po ng ay usa ka simbahan nga di inaay ka ng nitibo ba? Mag-uhay pa yung taon nga nakasugod o basa. Pagbasa niya sa pulong sa Ginoo, antod nga nato siya nakitaan nga nakapitaw mga gisulat bitaw, di papilit sa dingding. Naa siya sa dako kayo nga problema sa iyang kinabuhi. Kaya dito man sa ilang dapit na mas bukid, mananitibo sila. Pag-abot pa niya, hangtod nga nagtutuo naman siya basa, nakabasa siya, tingin siya, good. God ni God, kay G-O-D, God. God is ugly. God is ugly. Sige, balik-balik. God is ugly. Ang Tokyo-Tio disigit siya, hallelujah! Lord, ugly yung ka Ginoo. Maski man o gisirad-an ako sa mga pultahan, apat salamat Ginoo nga inigduol na ko nimo, ugly di ka. Ano ba ito? Pero tinuod man yun, nga inigduol ka sa Ginoo, abierto ang Ginoo, open ang Ginoo. Siya pagay manghagit, dool ka mo nga gikapuyan o gibudlayan kay papahulayon mo kamo. Sa tiha nga gihinda na siya nga brad, dili man na abli, ibol man na. Siya bahala na. Basta kay nasabtan ako nga ang Diyos yun, abli kanunay ang iyang puntahan para nako. Nabati ba po na nimo? Amen? Bagay pag God is able, dili open na itong isgutan na. But able nga, kasi ng able, makahimo. Muna siya ang able, makahimo. Ang opposite niya na, disable, dili makahimo. Yato isgutan ang pagka-able sa Ginoo. Nga diin, ang Diyos makahimo. Kanang gitawag og imposible alang sa tao, apan diha sa Dios walay imposible. Diba? Lucas 1:37. Kay sa Dios walay imposible. Nausa kaha ang imposible diha sa imong kinabuhi karon. Pag una-una daw punta nga imposible. Kaya pong makatabang. Ayaw po na, akong ginawa na pastor, kana ay simbahan dito sa bulan. Isa may manimba dito. No? Sabi ganun, di pa magkasot simbahan. Samot na lang sa bulan, layo kayo, pilay gasto mo ito dito. Sa kahay, imposible diha sa imong kinabuhi. Ibati pagkakabag, imposible nga
ma-save ang akong kinabuhi. Imposible nga i-provide sa Ginoo siguro. Imposible na siguro mayuhon ni Ginoo. Imposible na siguro nga maayon ni nga guba, kini nga guna, o kini nga problema, di na siguro ni masulbad. Panigsoon niyon ko sa pulong pa sa Ginoo nga diha, kaya diha sa Dios walay imposible. God is able. Ingay mo tapat, God is able. Kung sa man nga able ang Ginoo, una, God is able to deliver you. Kaya ka sa Dios ipahigaw. Sa itong ablihan itong Bible niya sa Daniel chapter 3 17. Pwede po ito magsugod diha sa verse 16. Nung diri mitubag sa hari si Sadrak, si Misak, o si Abednego. Kamahalan, walay kinahanglan nga mutubag kami kanimo nining butana. Kung kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagdilaag gahudno o sa imong gahom. Apan kung dili iyang kabubuton hibawi, nga dili usap kami mo alagad sa imong Dios o musimba sa estatuang mapulawan nga imong gipabuhat. Diha sa Daniel chapter 3 mabasa nato diha nga diin may mga counselor si King Nebukadnezar mindungol ngadto kaniya ug niingon nga ay maayo Senyor Hari maghimo ta og balaod nga ang tanang mga tao muampo kinahanglan muampo sa imong ngalan. Ay maayo ka Senyor Hari maghimo ta usa ka dako kayo nga estatwa imuhang dagway aron nga ang gutob sa mga tao nga musimba dili na sila muuli sa ilang dapit kay dito na sila musimba sa atong gihimo nga estatwa ug musimba na sila sa imong ngalan. Niya ning tubo ko ang garbo ni King Nebukadnezar kung sa kuan pa ning bukad ang iyang kuyos ning bukad ni Sara kaingon na siya pumatindo ta mauto nagpahimo dayon siya estatwa iyahang nawong gikan sa tiil padulong dito sa ulo gisundog tanan purma sa nawong, purma sa salina, purma sa buhok, padong sa kamot, padong sa mga kuko, padong sa tiil, tanan, apil sandal, giapil. Gunya, naghimo na yung balaod, nga ang dili musimba, sa maong estatwa na hinimo ni King Nebukadnezar, ihagbong dito sa katong gitawag naghudno sa kalayo, naghimo ko sila hudno. Nga diin itambog dito o mag-antos sa kainit 7 kapilo. O na to na dahil balaod nga ginahanglan initingog sa trumpita ang tanang mga tao muyukbo muluhod o musimba sa ilang ihimo nga larawan. Ito pagpasa na sa mga balaod, gipahibalo na sa tanang kanasuran, gunya, pagtingog na sa trumpita, kutob sa mga nakadungog, nagula sa ilang mga balay, mingatubang sa mga estatwa o paghuman, nang hapak silang tanan o nasila. Tanan nakadungog, except ni Sadrak, ni Misak, o ni Abednego. Kining tutulo mga higala ni Daniel. Nainangutana, hangin man si Daniel diha, niyukbo bapod siya sa mga estatwa, wala niyukbo si Daniel. Ganong wa man siya niyukbo, tungod kay na-promote man siya, kauban man siya sa hari. Ang itagaal balaod, umuyukbo, katong mga tao, ginsakupan sa hari. Sa diha ang miting tupita simba silang tanan apan ang mga higala ni Daniel nga si Sadrak, si Misak ug si Abednego nagbarong sila nga wala niyukbo
sa larawan nga ilang gihimo, kay giila nila nga walay lain nga Dios nga angay simbahon, kundi ang Dios sa tanang mga Dios, hari sa tanang mga hari, ang Dios sa Israel. Moto nga naadayoy nakakita, uy, si Sadrak, si Misak, si Abednego, wala ping simba. Ningkalat dayon ang sismis na aday nag-request dito, uy, katong tulo ka buok nga Israelinhon, wala na nimba. Hangtod nga ang mao nga istorya, ningkalat kung niabot dito kang hari ni Nebukadnezar. Pag-abot sa hari, suko kayo siya, kay nganong nga ay wala mituman sa balaod. Gipatawag ang tulo. Wa nahadlok po si Sadrak, si Misak, ug si Abednego, adto po sila atubang sa hari. Gipangutana sila, ngano man mo nga wala man mo risimba? Tinuod ba nga wala ka mo mag-alagad sa akong Dios? Wala mo ni simba sa bulawan nga estatwa nga akong gipabuhat? Miingon po silang tulo, oh, wala ni simba sa inyo hari. Dili yun ni mo yukbo, anak. Nasayod ba mo nga ang dili mo simba ni ini? Ihagbo ngadto sa hundo nga kalayo. Sunogong buhi. Ingon sila, nasayod ni anak. Pero dili may muluhod ni anak na Diyos. Kaya namong simbahon ang tinuod nga Diyos. Bugoy-bugoy po ni kalibutan, no? Maghimo-himo siya o Diyos aron simbahon. Ang dili kuno mo simba, ihagbong po sa kalayo. Ang pamilyar man isundog man sa Biblia nga ang dili mo alagad sa Ginoo, mahagbong ngadto sa kalayo sa impyerno. Isundog po. Dili tanang pagtulunan nga murag na as Bible mo na insakto. Kinahanglan ang pagtulunan mo align yun sa pulong sa Ginoo. Kaya huwag man tayo laing pasihan kundi ang pulong sa Diyos. Moto bisan tuod sila, makita nato nga tungod sa ilang pag-alagad sa Ginoo na miligro ang ilang kinabuhi. Di sa man ninyo kayang magpakamatay para sa Ginoo. Aminaw. Pero daghang mga tao magpakamatay para sa yuta. Sige, muiro gani ng muhon dire. Katilaw yun. Makipatay para lang sa yuta. Nairog ang kural ug duha ka dangaw, makipatay na. Pag sumada, nakansilang siya og 20 pesos, makipatay na. Grabe, no? Napatoy, gisitsitan ng iyang uyab. Asuko kay siya nga nung gisitsitan niya, makipatay na. Makikamatay sa siyang uyab. Pag-abot o duha ka simana, may puyog sa lae. Agay. Nadaga mga tao na makipatay sa mga butang lumalabay. Pero si Sadrak, si Misak, o si Abednego, kaya nilang magpakamatay para sa Diyos. Nabahala na og ingnon nga pakaulawan sila sa tibuok gingharian sa Babylonia. Ang Babylonia niya na nga panahon gitawag siya empire. Kay daghan nga mga nasod nga nasakop sa Babylonia. Maski pag mailado sila sa tibuok imperyo nga kining tulo nahimong wala nituman sa balaod sa hari o sila pagasunugon, pero wala sila mahadlok kay nga naman naa sila pagsalig nga ang Dios nga ilang gialagaran. Huna-huna ni Sadrak, ni Misak ug ni Abednego, ingon sila ang Dios nga among gialagaran kaya mamuluwas na mo. Huna-huna sa hari, luwas ka mo aniro. Nga times 7 na ba ang kainiton? Moto nga gidungagan nila og sugnod ang mao nga hukno. Pag human, unsa man gid mo, sure na gid mo? Sadrak, Misak ug Abednego. Mga sige, final decision, patingog ang trompeta kung musimba ba ni, patingog ang trompeta ang mga trompeta sa Babylonia. Tututut! Tanan
Ana ang mga tao nang luhod na ng hapa ni Simba. Si Sadrak, si Misak, o si Abednego. Nagbarog ra yung tao ng tingog. Inyo yung kong gihagit ha. Sige. Bisugo ang sundalo. Sige. Ihagbong na dito. Ihawira na ang isa sa tiil, ang isa gihawira na dito sa kamot. Kay ilabyog na dito sa hudno. Patuol na sila sa hudno. Pag-abot sa hudno, namatay ang sundalo. Silkag time 7 ang kainiton, paduol na sila sa hudno, namatay ang sundalo. Kinsa naman lang mo tabyog nila dito. Ngayon mong basahon niya, sila na lang tulo, mo inanulo dito sa hudno. Kami na lang kayo, kasi na maangin pa ang uban. Sulod sila dito. Pero kung imong basahon na siya diha, nga parte sa kasulatan, ni buhok, wa masunog. Ni anuos, wa sila nalimahok. Paglantaw pa sa mga hari, pagtanaw pa nila dito, nakaingon sila, di ba tulungan to katawa, itong gigapos, gitambog sa kalayo? Ingon ang isa, tinuod ka na. Ingon ang hari, apang nganong upat naman ang ako nakita. Sa verse 55, giingan sila sa hari, apang upat katao ang nakita ko. Nga walay gapos, ang ikaupat, walay gapos, nga naglagaw-lagaw, taliwalas, kalayo. O wala sila maunsa. O ang panagway sa ikaupat, sama sa usa ka anghel. Sa uban nga translation, ingon pa diha, ang dagway sa ikaupat, ingon siya, usa ka anak sa Dios. Si Jesus diya ito. Hindi sa madayang Son of God. Ingon tanga, di ba wala pa man si Mary ni anak na mama ni Jesus? Yes. Mo to ingon pero si Jesus sa New Testament na ingon siya, before Abraham I am. So wala pa ang inyong dinikanan kasi Abraham, ako mao ako. Si Jesus na sa Old Testament pa lang, naa na siya, even during the creation, naa na si Jesus. Siya mo tinuod ng Diyos. Ang dili kaya sa tao, mangutan ako, kinsa man ninyo na ay mga pakubol na kaya ninyo nga mo so sa hodnos kalay. Nga di mo dutla. Nung kong papa na ako si dada sa unang panipas. Kita siya sa iyang igagaw dito sa Matali ng pulis. Ilahang subintasan ang manok atong panipas kong papa, ilang pintasan. Kusilon na yun sa akong uyuan. Di mo yun na ito. Idulit nila. Mustak up mag yun ang pusil. Mutungo po diyan nito. Gitistingan nila dito sa kanting. Gipusil ang kanting. Di po maigo ang kanting. Ingon na yun akong uyuan. Ay maayo og suota daw ni kay pusilon ka nako. Ingon akong papa, bahala ka diha. Kanang gawag-gawag sa libutan, mutugo mo na usahay. Pero kung appointed time na nimo, kung appointed time na ato diya sa tigit, mula tayo kuno og balani sa sangin. Istorya pa nila sa dihang ni strapping daw tong tawhana, nagsakay kabayo, pagkita niya nga nay nagpabuto ning ambak sa kabayo, gilatay-latayan kuno ang bala. Ako di po ko makaingon nga tinuod yun, kaya amo ko kakita ka no, huwag lang ko sa istorya. Mo ilang istorya. Primero daw to nga gibanhigan siya, huwag yun nila nakuha. Ang master diya. Pagkasunod higayon, dibanhigan nila. Patay, dako kayo buka daling shotgun dali sa iyang tiyan kung dito sa iyang lukod babahatanan. Maski unsa pay haping-haping sa tao, kung appointed time na, patay yun. Pero kung ikaw gamitonon pa sa Ginoo, God is able to deliver you. Kaya kang ipahigawa sa Ginoo. Kaya yung problema diha nga gihambing, kaya kang ipahigawa sa Ginoo niya na. Walay dili kaya sa Dios. Si Sadrak, si Misak, ug si Abednego, kung ikaw ibutang dito sa ilang sapatos, pag human mo ingon, nga karong adlaw, ihambong na kadihaan ang nagkalayo.
makaingon ka kag praise the Lord, hallelujah. O di makakamandok, sir. Muluhod na lang ko, kasara bitaw ng luhod. Maghinulso lang ko inighuman. Pero wa na gibuhat ni Shadrach, ni Meshach o ni Abednego kay ilang gila. Ang Dios nga ilang gialagaran, kaya muluwas. Moto hingon sila kamahalan. Dili atay kinahanglan pa nga istorya daghan. Siya kon kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan niining nagilaat nga hunno og sa imong gahom. Apan kung dili niya kabubuton nga kami luwason. Ingon ba sila uluhod na lang ni paningon siya kung dili man ni luwason sa Dios. Dili ihapon ni muluhod niya ng imong gihimo nga Dios. Bahalang pat yun ni dili ni muluhod niya ng imong gihimo nga Dios. Nakapagkahana karong panahon na bahalang pat yun basta dili igit siya mubiya sa pag-alaga ni Jesus. So, mingon ko, walay kapos nga dili mabugtas pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ikaduha, Roma 4. Kung God is able to deliver us, ang Diyos po, kaya po niya mutuman sa iyahang mga saan. Verse 21. Ang sugod na to sa 20. Wala siya kawad dili na lang sa 19 para maklaro na to ang iyang narrative. Mituo milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya paglaom nga makaanak pa. Busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod, sumala sa giingon sa kasulatan, ingon kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat. Hapit na siya mausa ka gatos ka tuig. Apan bisan nagkango na siya og si Sarah dili na makaanak, wala siya kawanig pagtuo nga makaanak pa sila. Wala siya kawanig paglaom nga matuman gayon ang gisaad sa Dios kaniya, kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom o gidayeg niya ang Dios. Verse 21, kay nasiguro niya na ang Diyos makahimo gayod sa pagtuman sa iyang gisaad. Hinay mong kapad, ang Diyos makahimo sa pagtuman sa iyang mga saad. Matinud-anon siya. Mga saad diha sa Biblia, matod Father, mga 300 promises. Yan, 50,000. Pagkanang tanan, gituman niya. Isa sa mga saad nga grabe yun. Wala ing tao makatuman siya yun. Katong giingon niya, gunoba ninyo kini nga templo. Ug tukuron ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Nga diin moagi siya kamatayon, ug unya mabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Kinsa man tawhana makahimo og ingon anak nga saan ngayong tumanan. Wa nay nagsumsuon dito sa Amerika. Pagkalot-kalot po sila. Sulod po sila atong gipurma nila lungon nga igo-igo silang makatindog. Pag sulod nila dito, gabutan sila gradyo. Kaya aron makakontak sila dito sa taas. Nagbutang sila video kay ilang ipasikat sa tibuok kalibutan. Nga kaya po nila nga malubong, nga magawa silang buhi. Basta kay tulo man to sila kabuok, igo yung paghuman o lubong ana sa bako, tabuna na yuta, bundak bitaw kusog kayong ulan. Ang ilang tansya dito, mga 3 hours bago sila dito sunod. Pagbundak sa ulan, ang ilang oxygen dito, ang ilang kurente dito. So, di na mo gana. Hangtod nga, nakulaps na silang tulo, naunta na silang kusog kay wala oxygen. Nagpalubong, pero na oxygen. Si Jesus, gilubong, why oxygen.
Guman pa, ala, kabangan nila, tas pa sila o kub-kub na po sa bakho. Kay aron nga ilahang kuhaon, nakuha to nila, ospital. Ang butog. Naapay namatay ato nila, magpugi pa mas duro. Sundog-sundog. Ang tao, matod pa, ang tao mohimo og saad, aron kuno, ingon pa sila, promises are made to be broken. Isa na may nailad eh. Sakit kayo mailad, no? Kana bang hinglaom ka, kanya ang imong gilaom, manuwa na. Pero mingon ko, ang Diyos kayang mutuman sa saa. Amen. He is able to fulfill promises. So, ang isa na lang kasaad na atong ihulat ron, nga inigbalik niya, waon ta niya o makipupuyo na ta dito sa gingarian sa langit hangtod sa kantuhan. Kung na kay dito nga pagsalig sa Dios, just imagine sa tanan ng mga saad sa Bible, gituman niya tanan. Kana na lang isa na bilin. Ayaw ko inagdi ka mutuuan na. Kaya kinaiya sa tao, di ba? Himuan mo gatusan ka maayo. Paghuman, yung ilig kasa. Di ba? May ino nila, abi na kong buutan, mahaot mo di batasan, di po. Maski kasa lang to. Maski natunong lang. Ngayon diha nga kung sa tao, naman po yung mga tao mapili diyan po. Basin niya nga mo masuko na noon mo tanan. Wala ka ta basin niya kay mo saan just di na siya mo tuo kay nga saan diyan po. Nabi po tao mga tao nga kasaligan, no? Pero mas kasaligan din ang Diyos. Amen. Kaya niyang mutuman sa saan. Kaya po niya nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. Nabalaka itaw mga Kristohano nga basin masayang ganay among mga tinigom nga mga langit nun nga mga bahandi. Anong sa ingon ni Apostol Paul iyahang gipahinumduman si Timothy. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Amen. God is able to guard your treasure. Unsa man ang imong treasure karon? Ingon ra mas Jesus, for where your treasure is, there your heart will be. Kung hain gani ang imong bahandi, tuwa usab ang imong kasing-kasing. Unsa man ang imong treasure karon? Itandi nato sa treasure ni Apostol Paul. Ngayon si Apostol Paul, maski ang tao nagkaginday, maski ang tao nagkalisod, maski ang tao nag-antos, apan nagpadayon gihapon sa pagwali, wala gihapon niya gikaulaw ang pag-alagad sa Dios. Tungod kay matod pa niya, nasayod siya o nakaila siya sa Dios nga iyang gialagaran, nga siya makahimong pag-amping. Ingon siya takos nga makaamping sa iyang gipiyal kanako. Unsa man ang iyang gipiyal nga to kang Paul, mo na gitawag ang kaluwasan. Ini dapat kaluwasan. Kayang tipigan sa Dios ang imong kaluwasan. Kini kaluwasan hagpay gihatag sa Ginoo. Daghang mga tao mo nangadili sila mo lahutay panalagan sa Ginoo. Tungod kay walay assurance kaluwasan. Yan ang makaingon magkaanak pastor. Kaya kung kay assurance so sa kabutang, di kaganahan. Panang din daw eh, pag-drive ka o brand new mga motor, then inon ka. After 3 years, di mo nga na eh. Tando ka, oh, wow.
nakamotor na yun ko after 3 years ako na daw ng motor. Kung naa kay assurance nga man-angko na nimo, ang pinga na nimo motora na. Ang pinga nimo kay nga naman, after 3 years, ihatag sa imo, guba na po, mapos na nimo. Di ba ang pinga nimo pag-ayo? Ang pinga pag-ayo. Hulang yun nimo, huwag na imang hulang, uy, iuli yun na ha. Makita nimo nga giparada na din sa karsada, maulanan, mainitan, ay imuhan yung pandungan, kay aron nga, mudunan pag yung dugay, kay after 3 years, maimuhan ang motor. Pero pag abot sa mga 2 years later, murag nabati nimo na, ultimo gani sudan, di kahatag, pinipabakhang mo to, yung ihatag o dayo. Magduha-duha na ka, ang pangutana, ang tingan pa nimo ng motora na. Huwag naman kay assurance, dili na. Magunaw na ka, nagbaho na lang ka. Mahita ko lahat trabaho. Kapalit na lang itong buton. Mawala lang yung huna-huna niya itong isaan nimo. Sulusama ni Ana ang kaluwasan. Kung ikaw gipasaligan sa pulong sa Ginoo kaluwasan, unya naa kay pagsalig, naa kay pagtuo. Nga ang kanang nga kaluwasan nga gikan ni Jesus tinuod gayon, musalig ka og imo ng kampingan, imo ng titigan. Pero kung wa kay pagsalig, ug mamatay ka karon, unsa man, luwas ka dili. Og kalalian sa Ginoo. Basin di ay masalagmaan, ingon ang Ginoo, bintot, ikaw atong langit. May lagi mo anak, dili man. Ang gingon sa pulong sa Ginoo, tumuo ka kag Ginoong Hesus, maluwas ka laki ang imong panimalay. Ang kaluwasan naa diha sa ngalan ni Jesus. Ang kaluwasan naa kang Jesus sa John chapter 3 verse 16. Kay gigugma pagay sa Dios sa kalibutan, iyang yatag yang butong anak aron sa kinsang puto kaniya dili malaglag kundi dili makabaton og kinabuhing dayon. Kana ka eternal life, that is equivalent salvation. Pero sa may hunahuna sa tao, unya naman ang salvation, pastor, ini kamatay na. Ang salvation mo, ang kaluwasan, nasa yung mga minutes. Ang kaluwasan, nasa yung magitawag mga kinds. Apan mo na itong nagtawag. For example, nakainundo mo atong ay duha ka kawatan katapat sa cross ni Jesus. No? Namatod pa kuno sa tradisyon, gingalan si Istas o si Dimas. Umiingon ng isa, kung tinuod ka, gingalan si Jesus, kung tinuod ka nga anak sa Diyos, luwas sa imong kaugalingon, apil na po me. Umiingon ng isa, saba diha, iyang direview, kita ang ayantang ilansang kay naatay na himong kasalanan. Apan kini siya, wa siya na himong sala. Iyang giila nga si Jesus balaan. Iyang giila nga si Jesus matuod sa iyahang mga claims. Siya kawatan. Pero niya itong higayuna, ning-ingon siya, Ginoo, kung tuwa ka na sa paraiso, hinumdumi daya ko ha. Ganong katuman nga word ang gigamit, hinumdumi. Kung kita to, may ta, Ginoo. Kuyo gabi, luwasa din ko ha. Luwasa ning gamit og term nga luwasa. Luwasa ning gamit og term nga pasayloa. Ang iyahalang giangko niya nga naa si sala, ang ayan siya, muani sa silos kamatayon. Apan iya lang giingan si Jesus nga kung tuan na ka sa langit o Diyos, Ginoo. Ayaw baya ko kalimtihan, hinumdumi baya ko. Ang iyahalang nga mahinumduman sa Diyos, kay iyang giisip ang iyang kaugalingon nga naa sila himong kasalanan kung pang-impirno ang iyang kinabuhi. Pero naa sa pagtuo ni Jesus. Paano sa ito ba ni Jesus, ingon siya, dili kay hinumduman ko lang ikaw, karon o karong adlaw, magkuyog na. Naaday mga namutana, ingon sila, uy, katong nilansang, bautismado ba ito? Nabautismuhan ba ito siya?
basin apil ko sa linya dito ni Juan nga magbubunyag, nagpabunyag, basin. Pero di ko takainon. Pero sa klaro nga pagkasulti, questionable ang iyahang bautismo. Questionable tigsimba, mabuga atong tawhana. Basta ang klaro lang katong tawhana, kawatan. Pero nga naman, nga nahimo man siya nga kuyugo ni Jesus dito sa paraiso. Nga nang madawat man niya ang kaluwasan, tungod kay mintuo siya, midawat ni Jesus. As simple as that. Igun-ana lamang yung kasimple. Nga imong tuhuan o dawaton si Jesus kung imong ikinabuhi ang iyang mga pulong. Kung pananglit sa atong kinabuhi, lagi na mutanan niya na, yung si Apostol, kung pananglit, mudawat ko ni Jesus karon, then pag human unya, mamatay ko. Luwas na ba ko? Nawa pa man ko na, butis mo eh. Wala pa ko yung mga memory verse. Ang kaluwasan wala na base sa daghang memory verse. Ang kaluwasan wala na base sa imong attendance sa simbahan. Ang kaluwasan na base sa imong relasyon diha ni Ginoong Hesus. Kung naabay Jesus diha sa imong kinabuhi. Nga kung imong dawaton si Jesus karong orasa, imo siyang ipahaluna sa imong kinabuhi. Hinulsulan nimo ang imong kasalanan. Mga pasaylo mi ka, Lord, nakasala ko. Dili ko akayan diha sa imong tubangan. Apan karon, Lord, pasaylo ako. Tagay kong tsansa, dawaton ka na ako sa akong kinabuhi. Paharion ka na ako sa akong kinabuhi. Maabot man panahon sa kamatayon. Sa gawon ka sa kalangitan, danon ka sa ngariyan sa Diyos. Pero ang pangutana man God, pagdawat nato ni Jesus, kaning dugay pamanta na matay. Pagdawat ni mo ni Jesus, namatay ka dayon, mati. Langit. Kung tininuot to, dili lang kay sundog-sundog. May ikog ng guko ni pastor. May ikog ng guko ni kuan ni nga na. Pero tinun-anay ko mo pagdawat ni Jesus, bukto man mo pinabuhi. Sure. Pero pagdawat ni mo ni Jesus, nabuhi pa kag pila ka anyos. Kung saan na nakato, napahingo nila nga once saved, always saved. Applicable ba yan ng once saved, always saved? Kung naikondisyon. Kung nahimo ka nga na tao pag-usab diha sa Ginoo. Kung nadawat nimo ang genuine baptism of the Holy Spirit. Kung makita sa imong kinabuhi ang bunga sa Espiritu. Kung makita sa imong kinabuhi ang pulong ni Kristo. Pero kung pagdawat ni mong Jesus, pag human, balik na po kasbisyo kasalanan, questionable ka diha. Dili na to kaya ng pilingan ng kaluwasan o kita-kita lang. Nagkinahanglan ta sa grasya sa Diyos. Kaya kining kaluwasan na dawat nato sa unsang pagiman, tungod sa grasya sa Diyos, pinaagi sa pagtuo. Ang grasya sa Diyos mo nga maski dili kaangayan. Wala unta kay angay sa kaluwasan, pero iyahang gihatag maski dili angayan. Ang atong response mo ang pagtuo, nga kung naa kay pagtuo diha kang Ginoong Hesus, na ay assurance kaluwasan. Nga matod pa dito sa pinadayag, o sa matod pinadayag, patayin dito na, sugod karon bulahan siya nga namatay, nga nag-alagad sa Ginoo. Sugad karon bulahan siya nga namatay, nga nagtuo ni Kristo. Ito ba ka ni Jesus? Amen. Ito ba ka ni Jesus? Gidawat na balimos Jesus imong kinabuhi. Ang pagdawat ni Jesus mo nga ang pagpadaplin sa imong kaugalingon nga kagustuhan o ang kagustuhan ni Jesus mo imong ipatuman sa imong kinabuhi. God is able to guard your treasure. Sa usang pagi niya gigwardahan ang imong treasure. Nagamit siya o kining gitawag garantor. Mura din nagutang kaya may garantor. Gisaaran tas kaluwasan ang Dios na ay garantor nga gihatag aron nga sigurado nga himong madawat ang kaluwasan. Naa ba na? Mutungo ba mo na?
nga naay garantor nga gihatag ang Dios alang sa atong kaluwasan. Efeso 1 versikulo 13 ngadto sa 14. Amen. Matod pa diha, pagdawat nimo sa maayong balita nga si Jesus namatay tungod sa imong kasalanan, sumala sa kasulatan, siya ginubong og nabanhaw sa ikatulong adlaw, sumala sa kasulatan. Kana mao ang maayong balita nga pinaagi ni ana nagpasabot nga ang imo ug ang akong kasalanan gibayra na ni Jesus. Sa diha midawat ka sa maayong balita na sabta nato kini ug nadawat nato ang kaluwasan. Sa diha nadawat nato ang kaluwasan, ingon sa diha busa gipatikan kamo sa espiritu. Katong patik dito sa ipadayag nga 666 moto siya patik sa mga taong laglagonon. Naa po di ay patik ang mga taong aluwasonon, ang patik sa espiritu. O ingon pa diya sa verse 14, ang Espiritu, ang Holy Spirit, mao ang pasali. Kung sa English pa na siya, gihatag niya ang Espiritu, guaranteeing our inheritance. Aron nga makasiguro kita nga ang atong panulundong nga kaluwasan madawat gayon na to. Muna'y nakanindot sa Diyos. Ito na istorya may ganina. Kaya dito santang atong dito sa Juanrimo na isgutan na mo yung buhayahay yung kayo ng pinili sa Ginoo. Nga naman hayahay man kung pananglit kapila kami palayo sa Ginoo, kulaton yun niya nga mubalik ka, usak ka niya, mabutuan sa kinabuhi. Aron nga, wabot man ang kamatayon sa iyong kinabuhi, sigurado na kang naas Ginoo. Akala ka na, grabe pabuno. Ay mga tao, grabe nila diya, himo sa pagkadautan. Ang uban, gamot o binutan. Ay mga tao, grabe yun, lunang spesyo kasalanan. Pag-abot sa panahon, may desisyon sila galagad sa Ginoo. Dito na dayon inanay nila. Nabati nila ang inanay deteriorate ang ilang lawas. Nabot ang kamatayon. Pag makaingon gihapon tag, himaya lang gihapon sa Ginoo kay nga naman, usa na butuan ning alagad panidawat ni Jesus. Ano man gina-requirement as follows, Ginoo? Huwag man giniingon diya Biblia, kinahanglan, magpasakop mo ng sita, kinahanglan na may attendance diha, kapila ka Domingo na simba, wala kiingon ang Bible na. Apa nang giingon lang sa pulong sa Ginoo, mutuo ka ni Jesus, dawaton nimo si Jesus, makabaton kag relasyon sa Ginoo, mahimo kang anak sa Dios, tuhuan nimo ang pulong sa Ginoo, dawaton nimo ang pulong sa Ginoo, ug pinaagi nini madawat nimo ang kagawasan. Paghuman iyahang ihatag ang iyang Espiritu Santo, paghatag ug pasalig nga badawat gayud nimo ang eternal salvation ining abot sa kamatayon. Ipagkaluoy natin ang mutana bitawana. Ingon tong usa nga magwali, ingon siya, maski pa og 10 anyos kag buhat og sala. Paghuman sa katapusang adlaw sa imong kinabuhi, gidawat nimo si Jesus sa imong kinabuhi, unya namatay ka, sigurado langit ang imong padulngan. Pero kung maski pa o pila nakakaanyo o sinimba,
Pag humaning desisyon lang kag kas-alang sa imong kinabuhi, nga mubuhat kag sala, moingon ka, sa pila ka to, ikalagad sa Ginoo, buotan kayo ko, butilaw sa kuwaning salami, basit di, ay kasalabot, tilaw-tilaw lang, testingan lang, pag testing nimo, patay. Moingon nita, abi na ko, pastor, o timbang-timbangon na, pinakadaghan kag maayong nahimo, langit. O ugma o manggaling na, o gingon anak manggaling. Yung dugay naman kung kinalaga sa Ginoo, pwede na mangundang siguro mga tiguwa. Kung gingon anak manggaling, no? Isa man rin mga 20 anyos na kinalaga sa Ginoo, kung gingon anak manggaling na, pwede na mangundang pa. Pinaghan nagtigo. Pero dili man ako ipasihan ni katubang na to sa Ginoo. Ini kamatay nato, ini katubang nato sa hukmanan ni Kristo. Dili tadag taripa nga kailangan ka kuan sin ang imong nadunit sa buluhaton sa Ginoo. Pinaka litro sa gasolina imong gitubig sa sakyanan ni pastor. Dili ka panimnon ni nanas Ginoo. Dili na mo ay makapalangit nimo. Dili kayo nga pila man ang imong upiring kada Domingo. Pila imong tithes, dili na mooy basihan sa imong kaluwasan. Ang basihan sa kaluwasan kung ikaw namatay baka nga naa diha ni Kristo. Di na nato lisod-lisurot. Sa daghan pa kayo mga kuti-kuti. Nag-ingon si Juan, nag-ingon diri nga bersikulo nga kinahanglan kanang pagsimba ebidensya sa kaluwasan. Kanang pag-ampo, ebidensya sa kaluwasan. Kanang mulakaw ka magwalis mayong balita, ebidensya sa kaluwasan. Kanang dili ka mapulaan o daig awit sa Ginoo, ebidensya sa kaluwasan. Kanang dili na ka magpadala sa mga tentasyon, ebidensya na sa kaluwasan. Dili na maoy makaluwas, ebidensya na. Kung sa punuan pa sa kahoy, bunga na. Dili na siya mo'y hinungdan nga namunga ka. Ay, manang rason nga namunga ka. Lisod po benta, namunga na siya kay naay bunga. Naagi rason nga nung mamunga ang kahoy. Kung sa man na siya sa science, sa biology, anak tayo biology siya rin. Ang kanang kahoy, di ba naman si gamot, padong sa ilalong, biology sa tagamay, ha? Kanayang mga gamot, tidlong din dito sa pinakailalong, mangita din na dito o mga tubig. Hangtod nga mga gamot niya mo'y musuyok sa mga tubig. Niya diha sa mga kahoy, di ba tumatunga sa kahoy, sige tawag na ito anak, kanang ngayon, kanang pinakatunga niya, pinakakuha. Kung sa kuwan pa na siya, kung sa ato ang bukog pa na siya, uyok. Subok. Kana sa diha na muagi ang mga tubig. Mga sinuyok gikan dito sa iyang gamot, suyo po na siya mupasa, mu-absorb dito sa iyang mga lawas. Hangtod pa doon dito sa iyang mga sanga. Hangtod nga moabot dito sa iyang mga sanga, ang dahon pod mao'y tigsuyok o carbon dioxide. Aron mahimong mabuhi siya pag-ayo mo green ang iyang dahon. Ug makaginhawa siya ug naa siya paigo nga pressure nga musuyok og tubig. Pag abot sa season sa timbunga, mugawas ang bunga. Kung sa may nakapabunga, ang katong tubig nga iyang gihiyuk-yuk, ang source sa tubig nga nakapabuhi niya ug nakapabunga niya. Sulusama niya na ang pulong sa Dios sama sa tubig nga mao'y mo pabuhi sa imog sa akong kinabuhi ug mao'y mo hatod nato nga mamunga kita sa kaluwasan. Dili ta mo ingon nga kana ang iyang bunga mo'y hinungdan nga nabuhi ng kahuya. Dili. Ang bunga ebidensya nga kanang kahuya buhi. Kaya kung patay na nga kahoy, di na mamunga. Mao po na sa atong kaluwasan ang pagsimba, ang pagbasag Biblia, ang pag-ampo, pag-appeal prayer meeting, pag-appeal Bible studies,
paglakaw sa buluhaton sa Ginoo, paghigugma sa Ginoo, paglikay sa kasalanan, bunga sa kaluwasan. Ay, naklaro. Ano ba nagdahon sila nga, kinahanglan malikamot yun. O, pinuod man. Kaya uwa ka na nalubasang Bible, practice. Hangtod nga maanad. Wala naman. Kaya naman nilatawan ako. Alas 11 naman di ay na. Hebrews 7:25. God is able to save the uttermost. Naay mga tao nga ilang paglantaw sa ilang kaugalingon, wa na sila tsansas kaluwasan, tungod kay layo sila nga dapit ang ilang gipuyan. May uban mangandoy sila nindot unta pastor nga naapod ng simbahan na dinhi. Ingon dire Hebrews 7:25 ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios. Pinagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kanturan, haron pagpangaliya sa Dios alang kanila. May mga tao na naa sa lagi mga dapit, mga doy nindot unta naa na diri pastor. Itong gina-post na to nga video nga wali. Ang bala na ng uban, yung sila pasikat ni pastor niyo yung wali. Ang ako yung punto, ako yung nganong ako ng ginahimo, tungod kay nahimo na po nato na sa extended nga ministry. Sige taglantaw sa Facebook, puros mga binuang naa diha. Napay niglantaw na to, uy, abi na ko og manayaw og sayaw nga Panginoon, uy, TikTok man day ang Bisaya. Napa rito, uy, nagtapok ang mga batakon, abi na to unsay ilang sayawan, uy, emergency man. Napay mga sayaw nga gakiyod-kiyod ito, sakto lagi sa nina, kung gakiyod-kiyod po. Unsa naman yung social media. Unya na, ibalaan ako, kaya kini, naamata sa technology. Mao ni siya ang algorithm sa mga social media. Kung sa mga cellphone, kung unsa ang kanunay nimo ginalantaw, gina-type nimo sa imong cellphone, mo nay manggawas sa imong cellphone. Ay maayo. Magputol-putol kung wali niya. Labo na ay mga wali po rin ang ipagputol-putol. Puros na si panaot sa mga bunagin. Puros na panaot kay ilaha ragid mo insakto. Yun ay mag-post po tao mga pulong sa Ginoo. Nga may nalang na ay mga taong madasik po. Na ay mga taong gahuna-huna na gilaay na ko sa Ginoo, gilaay na ko alaga sino, Facebook sa to. Makakita dahil sa wali, makahinumdum. Tinuod din no, kailangan ka malaga sa Ginoo. Kasi sa diha nga gisugda na to, uban po sa grasya sa Ginoo, usahay mo na siya na, usa pag imong bilangan mo ginani mo kaya mag-edit anak sa video, kabubo pero makayo dugay kay mo man. Sige na. Ay nagod nga naa ko. Naadi ay maabtan ani nga mensahe. Salamat sa Ginoo. Napo di tawo miingon nga pastor, napo dun ta na dinhi. Nay miingon nga pastor, na ay full nga video ani imubo ra man kay ni ay nindot ang taon taas nga wali. Una na sa tagas nga wali nga gipangkuan nato nay mga thanksgiving atong gina-record, nay mga simba atong gina-record ang mga wali kay naa dito sa layo in taon luoy kayo dili makasimba. Kumay na lang na ay wali nga ilang mabasa. Sinayin mo yung mga manas, pastor. Ako nagigilip kung inanglan ng bawa, nagisiguro na yung kwarta kay mga napi naman ginayang mita. Nag-reels na sa pastor, itagaan og stars. O kung nga may mga tag og stars, o pagkapi na lang na, may na lang dahil ma-upgrade na kay aron nga pagkasunod higayon, tinaw-tinaw na po ang dagway po sa nagwali. Luoy man taong kay kamera, layo kayo, halap, sige na. At least na na ay magbutang-butang na po yung nag-support. Salamat kayo sa mga nag-support na. Butang sila dito, tabang sila dito, promote sila dito. May na mas daghang mga tao nga maabtan sa pulong sa Ginoo. Nalipay ko nga na yung nag-testimony nga na. 2 weeks na daw siyang way simba.
Kita lang siya, isa lang ito, bubo na ito ang video. Kita lang niya, nagayong siya, salamat sa Ginoo. Ngayon, ibalik na siya kalagad sa Ginoo. Karoon, dasig na. Tugtog na gani, mag-play na instrument. Naana po'y ingon, nga naapulutan na diri pasto. Mahintag, mabahin na itong lawas, kaya pwede na ako diha, na ako diri, na adito, na diha. Ngayon nga, hagit na lang yun ko, pinabangay ta, kasi naiwiling diha mong nakaw. Ihatod na to. Gusto mo atong liti. Narito sa, naabot tayo iso dito, batanon pa kayo, di si Luis D. Anyos, nag-ministry na. Ngita daw to siya o Paris, ako kung sa to nga Paris iyang, ngita daw siya kauban. Sa kang nakauban yung ipangita, Paris magkas kinabuhi o kauban magkas sa buluhaton yung ipangita. Basta hindi ay naday gusto mong apas dito, itong ipadala. Huwag naay mga parinti na kinahanglan kulong sa Ginoo. Basta hindi ay giagi-agiar na nato. Ato na kapitong. Kay panahon na ron nga dili mag-iya-iyahay. Dili lang kay kita na may muambit kaluwasan atong isir ang kaluwasan alang sa uban. Na yung istorya din nga, manungas ni mga pastor dito sa bukid kay na ay support. Yayaw ta. Kung naapalay support, di na ta baboy no? Kung naapalay support, di na ta mag-sideline kung sa mga buluhaton. Magsige na lang kahayahay, padato simbahan, padato puntag tiyan, padato puntag lawas. So, alam nila may support, na magintay support. Gili ay pastor, tagagawas pastor, gawas sa universe, ang Diyos sa tanang mga Diyos, hari sa tanang mga hari. Mao gyud na atong support, sukat pa kaniadto. Nga kaya na hikapon ang mga tao, kasing-kasing sa mga tao, nga mutabang sa buluhaton sa Ginoo. Hindi po kumahiubos o ilang yamin ang pastor, ang pastor, nagpabuhi. Nabuhi rin na siya sa tithes. Ang pastor, nabuhi sa offering. Hindi po kumahiubos. Ngayon di ay. Hindi katubang ko na sa langit. Dahil nung ba nga, oy pastor, sige man daw ka o pangulikta dito o piring. Sige man nagpulikta dito tithes dito sa simbahan nimo. Dili man ni akong simbahan man ni Ginoo. Ato ni simbahan. Nahimo lang ko nga tipik niya na ng mga bandi aron magamit nato sa mga buluhaton. Kaya lisod po din kulik nato pupiring o tayo atong sa Lord, sala, ang imo, ang dili. Dili man ingon anak. Kung dili, ka na mga panalapi, pwede nato magamit sa buluhaton sa Ginoo. Mabataan ko gina ninyo. Huwag ako nagpasalamat ko sa mga membro din nga simbahan. Nga diin nagpatinudaanon sa pag-alaga sa Ginoo. Bahala ko ang sweldo sa among pagkapastor. Makakita lang may kinabuhi kinausap. Lupig pa'y nakabunal umakaw. Lupig pa'y nakadaog sa luto. Usawan man ang dagang tag-milyon, niya paduman nga itong kinabuhi. Mao-japon, kaon-jabas. Ini katubang nga ito sa Ginoo. Mayroon ang Ginoo dito. Pastor, magkano? Pastor. Kumusta man ang mga linggo dito? Ati pamino si mong wali na. Usap ang kinabuhi. Muna mga inagong pasensyalaan nga may panahon wag lipod-lipod. May panahon badlong yun. Kaya gusto tag tinud-anay nga pag-alaga. Gusto ba mo tinud-anay nga pag-alaga? Seryoso nga pag-alaga? May nang magsabot tadaan. May basin niya kayo mobitay ang simot bang ibadlong magtuloy pastor. Ibadlong kayo nahigog maman. Kayo gihigog maman ka. Amen. So God is able to save the uttermost. Maski itong mga tao na naas mga layong dapit, maski pag kinasukan sa bukid, sunod-sunuron yun sa Ginoo. Nabito ito, iyang balay, tapat magsimbahan. Naging siya, pagka di balasan yung magkatapat o simbahan sa bunagin. Inig Sabado pa lang sa gabi, sama na kayo. Pagka Domingo, walang samahan na sila magsimba, o iwa man na sila panggabae. So, kung magabaan nga ingon man diya sa Psalms 150, kung imo nang basahon diya, patugtugon ang tanang mga instrumento. Kung imong basahon yun sa history sa mga musical instrument,
Si David daghan siya mga nahimo nga namugna nga mga musical instrument designed to praise and worship God. Wala nga gidisenyo ng mga instrumento para nga dito sa mga bar maghilak-hilak dito ang mga broken hearted. Wala nga gidesign aron nga katong mga na-inlove mo sa mundo ka-inlove kay nindot kayo ang music. Dili din na ay purpose sa music supposedly. Ang purpose sa music nga mao nga mabati nato ang tinuod nga pagsimba ngadto sa Dios. Kung na instrumento sa simbahan, okay sila kusugod, okay. Gusto sila simbahan ng mingaw, di ba? Ito pa lang mataglaing simbahan, ngaway instrumento. Binahantak na sa inyong wali, mapagkaalang mo sayo-sayo. Kung iyon magpulong sa Ginoo, panayaw ka mo ba sa kalipay? Na inyong simba, na isinggit-singgit. Mawala na ang solemnity sa worship. Kinahanglan na ilig mag-worship ka na nawong nga. Balaan nga nawong. Saan na balaan nga nawong? Kinahanglan ilig wali, balaan ang nawong. Anong balaan nga nawong? Kana siguro murang di ka buang baso. Ngayon magwali, mayong bulkan, mga isuon, atong ablihan, pulong sa iyo. Nga siguro ang ilang karang nabalaan. Kung nakita kayo singit, magkita, praise the Lord! Kung sa puna sila muwali diha, kuyawan man ta. Musingit lang kalit, manyabaw o kalit, murag mga buang. Balag na buang sa Ginoo. Huwag ka mo, ahaman mo na buang. Ha? Ang uban nabuang sa email. Ang uban nabuang sa TikTok. Ultimo naglakaw ng dalan. Naghugas o plato, tingang dugay kayo makahuman kay samtang naghugas plato. Naswasa na po, kuha sa isang plato. Isayaw yung tanang plato. Balaging magbuang basta nabuang sa Ginoo. Kay ulaw kay nang nabuang. Nabuang na. Oh, buang siya po. Asang ulaw kay na. Nabuang na nga sa bisyo. Ulaw kay na. Pero nabuang na sa Ginoo. Malag ulaw sa kalibutan. Muna'y bahalag na kong pikat sa kalibutan. Basta atubangan sa Ginoo. Sikat. Kung saan man ang sikat ka sa kalibutan. Pag-agi pa lang nimo. Woo! Nanapunin pala ibig na kayo. Sikat kay kas kalibutan. Pag atubang ni mos Ginoo, moingon ra Ginoo, who are you? Kinsa man ka? Oy, nagwali di ako dito atupuan. Sa Mateo City 21, dili ka na nagtawag Ginoo, Ginoo makasunod sa ngariya sa langit apat katulang nagsunod sa kabubuton sa mahal. Nga tuwa sa langit. Nga nang adlaw na kanya moingon, Lord, di ba nagwali mis may malita? Di ba nag-ayaw man mga masakit? Naghihiling mga yawa. Apan o sa ito ba ni Jesus ingon siya, niyanang adlaw mo ingon ako kaninyo, pahawa ka mo gikan ka nako, mga mamuhat lang gihapon o sala. Kung magpabilin ka diya sa kasalanan, dili ka ingon sa Dios. Na aron nga masigurado nimo ang kaluwasan, duot talaga ng Jesus. Amen. Kaya ganyan giluwas ng naspi na kasuot. Natoy puyo sa simbahan, sabak pa kayo. Palinsig balay. Abot niya to yung balay, tukuran na ng bulangan sa kubang. Ingo siya, kaswerte na to day, atong balay na atong bulangan. Kada tapok, apil sa dito. Swerte ko daw. Panahon bitaw nga nag-abot ng mga bagtik. Inon man nga, inyong gitiangan yung manok pinusilay sila, pinatianay sila. Lumbaan ay panaga ng mga tao. Ngayon ikaw, amang kamdagan pa dong. Diba? O lubot, amang kamdagan pa dulong. Dito siyang balay, ngayong balay, tapas bulangan. Basta na kayo siya, di malasa man na itong pamuyo. Di ay, oy, mamaluhin tagpuyo. Baluhin na po sila. Pagbaluhin nila. Kaya kato na ba ilang balay nga nakatapat sa bulangan, itaparan po na ba na itong simbahan? Abot ang laing nabit, nitapan na po ng simbahan. Kano maginig, sige maginig, sunod ng simbahan ay, apat karon. Ngayon na dahil siya, pasalamat ko sa Ginoo. Nga wagin na pulaan ang Ginoo ugokod nako. Bisag asa ko balin puyo,
ang simbahan, magsig sunod-sunod. Yan mo, ramang katulahan, one way di ako. Muna yun diyan nga kayang luwasos yun, maski ahak ang suluka mo tago. Amen. O kaya ko kasaknayon sa Ginoo kung ikaw nagbungan. Muna atong hinumduman, kung di nato kaya sa Diyos. Ayaw na palabig salig sa imong pagalingon. Salig sa Diyos. Ang kalimutan, sige promote na, maski sa Facebook, trust yourself. Love yourself. Mga ka self-love, self-care, love your own. Doon na ako sa selfish. Pasag din ang uban, basta ikaw, happy ka. Ito nga, bahalag, nangutot siya nito sa sulod sa bag. Tingin mo nga, mutot to. Bahalag ko basta kay happy ko. Ayaw lang po Panginoon anak po. Kaya ka nabuhi ka para lang sa atong kagalingon. Nabuhi ka, una, para sa Diyos, para sa simbahan, o para sa mga luwas-lunos ng mga katao. Naay mga butang sa kinabuhi, usahay makainong tagdi na nako kaya. Pero nung dumi, walay dili kaya sa Diyos. Nga ba din ikapoy na? Numindo ka? Magkapoy na ka, sa tayo mong ibati diha, nasakitan. Ayaw na nang nabukin na, Pastor. O baka ibati di mo nga nawala na kagpaglaong. Nakay pamantoy na mga tao na nangantoy di malagad sa Ginoo. Na ay mga tao na nangantoy nga tinud-anay mo alagad sa Ginoo. Pero na ay mga nahimong babag. May rason makaingon sila. Gusto na ito mulagad sa Ginoo. Pero di man ako mahimo. Tradisyon, mayon ko. Itugyan lang sa Ginoo. Ato itong katahon ng kanta.